What's up, ka-G Barkada? Kamusta ang school life nyo? Hulas na ba sa mga deadline o may lakas pa para mag-scroll sa social media? Alam kong pagod na kayo sa mga formula, kaya pag-usapan naman natin ang buhay natin sa internet. Di ba bukod sa pagiging mamamayan ng Pilipinas, lahat tayo rito ay citizen din ng internet o kung tawagin ay digital citizen. Pero alam nyo ba na para maging isang certified good citizen online, may 9 na elemento tayong dapat sundin. Parang mga batas lang sa school pero para sa digital world. San ka kaya rito pumapasa at san ka medyo pasaway? Kaya bago ka mag-share ng panibagong meme o mag-chat sa GC nyo, panoorin mo muna to. Let's go! Unang elemento, ang digital access o pantay na pagkakataon. Ito yung kakayahan nating makagamit ng internet at technology. Relate na relate tayo rito ng online class, di ba? Hindi lahat ng klase natin ay may mabilis na wifi. Yung iba, nakadata lang at naghahanap pa ng signal sa bubong. Bilang mabuting digital citizen, intindihin at tulungan natin ang mga klase nating limitado ang access. Ikalawa, the digital commerce. The digital commerce, ito naman ang ligtas na pagbili. Sino rito ang adik sa Shopee, Lazada o TikTok Shop? Yung mahilig magbudol at mag-add to cart. Ang mabuting digital citizen ay marunong tumingin kung legit bang seller at protektado ang perang pinaghirapan ng mga magulang natin. Ikatlo, the digital communication o tamang pag-uusap. Paano ka ba makipag-usap sa mga teacher mo o sa GC nyo? Naka-all caps ba na parang galit o gumagamit ka ng tamang salita? Kasama sa element na to ang pagpili ng tamang platform. Email para sa formal na schoolwork at messenger para sa mabilisang tanong sa barkada. Ang ikahapan na elemento ay ang digital literacy o matalinong paggamit. Ito yung alam mo kung paano gamitin ang technology para sa pag-aaral. Hindi lang basta marunong ka mag-TikTok, alam mo rin dapat mag-fact check sa Google Scholar or AI para hindi ka mabiktima ng fake news para sa research paper mo. At ang panglima ay ang digital etiquette o netiquette o GMRC online. Ito ang golden rule. Huwag gawin online ang hindi mo kayang gawin ng harapan. Kasama rito ang hindi nagpo-post ng screenshot ng chat ng iba nang walang paalam at ang pag-iwas sa pagka-toxic at pagmumura sa mga online games tulad ng ML o Wild Rift. At ang pang-anim na elemento ng digital citizen ay ang digital law o ang mga batas. Bawal mag-download ng pirated na pelikula para sa project at bawal mag-hack o gumamit ng dummy account para manira ng kaklase. Cybercrime yan. Ka-G Barkada, may totoong batas at parusa para sa mga maling gawain online. At ang ikapitong elemento ng digital citizen ay ang digital rights and responsibilities o karapatan at tungkulin. May karapatan kang magpahayag ng opinion online o freedom of speech, pero tungkulin mo ring siguruhin na hindi ka nakakasakit o nagkakalat ng maling impormasyon. May kalayaan ka, pero may pananagutan ka. At ang pangwalong elemento sa digital citizen ay ang digital health and wellness o kalusugan. Ito ang breakout room ng marami sa atin. May limitasyon ba ang screen time mo? O natutulog ka ng madaling araw dahil sa kaka-scroll? Kasama sa pagiging digital citizen ang pag-aalaga sa mata, likod at mental health natin. Learn to unplug, ka-G Barkada. At ang panghuling elemento ng digital citizen ay ang digital security o protection sa account. Ito yung hindi mo pinamimigay ang password mo kahit sa BFF o sa jowa mo kasi pwedeng maging ex yan. Naku, gumamit ng strong passwords at ini-enable ang 2-factor authentication para hindi ma-hack ang iyong FB, Canvas o portal sa school. Ka-G Barkada, nabilang mo ba? Tandaan nyo, ang internet ay isang napakalaking classroom at komunidad. Ang pagiging matalino sa loob ng paaralan ay dapat kasabay din ng pagiging responsable at mabuting tao.